Okay, so hello guys, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo, ano, kung anong oras naman pinapanood dito. Ayun na tayo, nagkaroon na naman tayo ng konting oras para makapagbahagi ng konting kaalaman patungkol sa mga wiring ng ating motor. Ayan at hindi na natin patatagalin, no? So kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, ayan. So bali continuation pa rin ito ng mga nakaraang vlog natin, no? Patungkol pa rin ito sa mga wiring diagram pagdating sa ating mga motor. So ayun, bali ang ituturo ko naman sa inyo ngayon is itong ating braking system. So bali, ayun, kung nakikita nyo, kompleto na to. Meron ng battery, may fuse, may susian. At i-tutorial na nga pala natin yung ignition switch, ano, yung tungkol dun sa may 4 wires at sa may 2 wires. So bali 2 wires lang yung lagi natin ginagamit para madali siyang i-tutorial at madali siyang maintindihan. Ayan, ito, so meron siyang foot brake dito, yung preno natin sa paa. So kung makikita nyo at kung alam nyo na yan. Then meron siyang brake lever, yung preno sa kamay. At syempre meron siyang switch at yung ating brake light. So patungkol sa brake light system yung ating i-tutorial ngayon. Okay, so bali umpisa na natin. Bago nga pala natin umpisa na, no guys, merong mga preno na kailangan mong i-press or yung konektado sa ating mga push start, ano. So kailangan mo muna magpreno para paandar yung motor, no, for safety purposes. Pero hindi ko siya i-tutorial nun. So, kumbaga sa mga nag-spark na lang yun. At meron din palang hindi siya brake, ano, no, hindi siya related sa preno. Kumbaga sa side stand naman siya. Kumbaga safety kill switch siya. Hindi mo siya mapapaandar nang hindi mo na ibabalik sa pagkaka side stand yung or pagkaka off yung side stand ng ating mga motor. So ayan. Pero dito muna tayo sa common braking system natin. Ayan, so bali tulad ng lagi kong itinuturo sa inyo, meron tayong battery. So ayan, no, connected lang yan sa ating battery, no. So yung ating preno, kung bakit umiilaw yung ating preno, yung ating brake light at yung ating park light. So umpisa na natin. So again, dito tayo ulit sa battery, meron tayong negative at positive. So dito yung negative, dito yung positive. So kapag nakakita kayo ng ganyan guys, yung ganyan symbol, automatically ground dyan, no. So ground, negative. So yung ganyan sign. And then sa motor natin, merong maliit na wire dyan, yung manipis na wire. Meron ding makapal na wire dyan, which is papunta naman yun sa starter motor or sa starter relay. Okay, so ayan, yung manipis na wire, meron yung fuse, which is built-in fuse 10 amps. So 10 amps to, lagi nandyan yan sa ating motor, built-in yan. So fuse talaga yan ng ating motor, yung stock. Then yung source ng battery, kapag dumaan dyan sa wire na yan, kapag dumaan sa fuse na yan, pupunta lang yan sa ating ignition switch. Yan. So kapag lumipat na yan, for example, inon mo na yung susi, yung source na yun na galing sa battery, lilipat lang yan dito sa ating accessory wire. So ito yung ACC wire. So lagi ko na itong tinuturo, no? So sa accessory wire natin, napakaraming nakakonect dyan. Merong headlight, brake light, excuse me, park light, busina at iba pa. So dahil brake light yung ituturo natin ngayon, syempre brake light yung nakakonect. Ayan, sa foot brake muna tayo. Sa foot brake, napakasimple lang. Normal switch lang yan, ano? Simpleng switch lang yan. Ito. So kung nakita nyo na to, sa may tapakan ng paa natin, merong spring dyan. So hindi ko na nilagay. Humihila ito, no? Humihila. Kapag tinapakan mo yung preno, hihila yung spring, babatakin niya itong pin na ito. Which is siya yung magko-connect ng dalawang source na to. So yan, tulad ng normal na switch, kukuha lang yan ng source dito sa accessory wire. Pupunta yan dito sa ating micro switch. So kapag ito nagpreno, mababatak yung switch na yon, lilipat lang yung switch papunta dito sa kabilang wire, which is dito sa yellow. So pupunta yan ngayon dito sa ating brake light bulb. So siya ngayon yung magti-trigger para umilaw yung ating preno, no. Take note, kapag ito tinapakan, dun pa lang iilaw. Pero may park light pa yung ating preno, no, or yung tail light na tinatawag. Dalawa kasi yung ilaw ng ating preno, isang tail light or yung park light na tinatawag, at yung isang brake light mismo. So yung brake light, kapag tinapakan, dun lang siya iilaw. Or kapag piniga yung ating preno, dun lang siya iilaw. Pero kapag yung ating tail light, ito yung nakailaw kapag gabi, ano. Kapag inon mo to, dun lang siya iilaw. Kumbaga lamp light lang to kapag gabi, para makita ka ng mga nakasunod sa'yo. Again, ayan. So ganun lang kasimple yung brake light natin dito sa paa. So kapag tinapakan mo yung preno, kukuha lang yan ng source.
pupunta yan sa kabila. Siyempre matitrigger yung switch natin, lilipat yan sa brake light valve. Yung brake light valve natin, may tatlong wire yan. No, may tatlong wire yan. Isa dito sa preno mismo, isa sa park light, at isa ground. So yung ground, hindi naman mahirap. Kahit saan mo lang itap yan, pwede ito sa chassis. Ayan, chassis. Or yung body ground na tinatawag. So hindi naman maselan yung brake light valve natin, ano. So kung nakikita nyo tong silver na to, yan yung pinaka ground natin. Kahit ipalupot mo yung wire dyan, tapos itap mo sa bakal, yung walang kalawang, iilaw na yung ating bombilya. Basta meron siyang positive at negative. Then dito naman tayo sa brake lever or yung preno sa kamay. Again, katulad lang ng preno sa paa, kukuha lang din yan ng source dito sa accessory wire. So yun, yung black wire, pumunta yan dito sa ating brake light lever, yun sa may kamay. May switch dyan, may maliit na switch dito. May socket din yan, micro switch. Ngayon, kapag piniga mo itong dalawa na to, magdidikit lang yan. Ayan, so lilipat lang din yung source dito sa yellow wire. Which is, siya yun, magkitrigger sa ating valve para lumiwanag or para magpreno yung ilaw natin sa likod. Okay, so ganun lang kasimple. Ngayon, paano naman yung park light? So sa park light natin, yung park light natin, oh guys, merong preno na connected sa headlight, merong preno na connected sa park light. So pwedeng palipat-lipat lang dito sa dalawa na to. Kasi sa Smash, guys, no, isang switch lang siya. Kumbaga, pagka inon mo, headlight na agad, and then park light na ng preno or yung tail light, no. So pero dito, yung ginamit ko dito is three-way switch. Kumbaga, meron siyang off, park light, at saka headlight. Ngayon, yung kinonect natin yung park light natin or yung tail light natin dito mismo sa may park light. So pero ito, pwede itong i-connect sa headlight. Kumbaga, kapag inon mo, dun pa lang iilaw yung tail light. So kasabay siya ng headlight. Ayun, napakasimple lang noon. Tulad ulit ng mga nakarang vlog natin na tinuturo. Sa accessory wire, kukuha lang yan ng source dito sa accessory wire, itong ating 3-way switch na to. So pang Mio Sport ito, no? Pwede rin to sa mga China na motor. Kung ganito yung park light nyo, mas maigi. Pero kung one way lang siya or two-way, so katulad ng sa Smash, napakadali lang din naman. Okay, so yun, kukuha lang ng source yung ating 3-way switch, which is common. Kukuha siya ng common dito sa accessory wire. Papasok lang dito, no? Ngayon, kapag pinindot mo yung park light, lilipat siya dito. Iilaw na yung tail light natin, kasabay ng mga park light sa harap. Ngayon, yung iba, kapag inon mo, doon pa lang iilaw yung tail light. So dahil sa park light lang siya, iilaw na yung tail light natin. Ayan. So kapag pinindot mo yung park light, yan, naka tail light na tayo, automatic. Then kapag pinreno mo, bukod naman yung ilaw na yun. So kumbaga may high and low siya. Ayun, ganun lang kasimple, no guys. Pero ayan, napakadali lang, no. So meron din tong two-way switch kasi. So 3-way switch yung ginamit natin, which is may park light. Sa mga Smash and sa mga ibang motor. And sana nag-gets nyo. Pero meron ding mga brake light na connected sa starter, ano guys. So bali sa next vlog na lang natin ituturo yan. Yung mga ganong part 2. Mga ganong features, safety features. Kumbaga kapag piniga mo yung preno, doon pa lang siya mag-i-start. So connected siya sa starting system. Ayan, ulitin natin. So yung manipis na wire connected sa positive ng battery natin. May fuse dyan, pupunta lang yan sa ating ignition switch. Kapag tinurn on mo yung ignition switch, sinusi mo, inon mo, lilipat lang yung source dito. Ngayon, kahit na nakapatay yung makina dahil connected sa battery yung ating braking system, tapakan mo yung preno, iilaw na yung ating brake light. Pigain mo yung preno, iilaw ng ating brake light dahil kumuha siya ng source dito sa ating accessory wire. Kapag nabata kayo, lilipat lang yung source. Trigger na yung ating brake light. Given na yan, meron na siyang ground doon. So sa kamay naman, pwedeng ito guys, kahit di na natin mismo itap dito, kahit dito lang siya itap, pwede, basta galing pa rin siya sa accessory wire. Again, kukuha lang siya ng source. Yan, sa accessory wire, pag piniga mo, lilipat lang yung source, pupunta lang yan doon sa ating brake light valve. Ayun, so ganun lang siya kasimple. Then yung tail light natin, magkaiwala yung tail light sa brake light, ano? So yung tail light natin, connected siya sa main switch na ating headlight at park light. So kuha lang yan ng source dito sa accessory wire, which is yung common. So kapag pinindot mo yung park light, iilaw na yung ating tail light. Okay, so ayun, ganun lang kasimple guys, ano? Abangan nyo yung part 2. So bali hanggang dito na lang, at kung may natutunan kayo at kung may nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.